Okay, dumago na po tayo dito mga kababayan. Ito na po, ibabalik ko kayo sa history. Maganda po ito. At gusto ko po mag-like na kayo at press 67. Aray ko. Nag-like na ba na lahat? Ha? Nag-like na po ba lahat? Mukhang hindi pa tayo nagla-like ha. Mag-like na po tayo. Ang hindi po mag-like, mamamatay. Eto na po. Saldico lawyer is from the Arroyo Inner Circle. Explain why Mike Defensor is singing the same tune. Aray ko. Alam nyo, feeling na parang sabay-sabay na nag-iingay tapos pare-pareho ang tono, hindi naman sinasabing magkakasabwat agad sila. Pero hindi rin may ignore na parang iisang direksyon ang pinanggalingan. Ganyan ngayon ang dating Saldico at Mike Defensor. Ayan, ang gagawin lang natin dito ay kokorek. Ayan po, Saldico lawyer is Rudy Rondain, a long-time legal defender of Arroyo family. Si Rudy Rondain po, matagal na pong legal na lawyer, legal defender ng Arroyo family. Number 1, defended First Gentleman Mike Arroyo. Number 2, defended Congressman Mikey Arroyo. Number 3, handled controversies tied to the Arroyo family. Number 4, remains part of Arroyo legal universe. Aray ko. Ayan po ang trabaho ni Attorney Rondain sa mga Arroyo. Ngayon, siya po ang lawyer ni Saldico. Okay? Yan po, siya po ang nagtatanggol sa buong pamilyang Arroyo. At phase 2 naman tayo, Mike Defensor is the most loyal, consistent operators of GMA. Yan po ang numero unong bataan ni I am Tommy. Aray ko. Ni Gloria Labandera. Okay? He defended GMA during Hello Garci. He shielded her through multiple scandals. At gumawa rin yata daw umano sila ng iskandal. Aray ko. Gumawa rin umano na sila ng iskandal. Aray ko. He remained loyal kahit bumagsak ang public support. Up to this day, Defensor is still identified as a part of GMA political orbit. Kaya naman kapag siya ang pinakamaingay sa pag-atake at ang atake ay pabor at parehong political function, ay pinapaboran ng Arroyo. Aray ko. Ito na po. Pagsamahin naman po, Mikey Arroyo and Mike Defensor. Yung anak po ni Gloria, si Mikey Arroyo at Mike Defensor are practically brothers. Hindi natin sinasabing masama ito. It's just a well-known bond. Best friends since early political days. Political ally since the 2000. Defensor was always a dependable family defender. Okay? Aray ko. Ayan po. Baka nakakalimutan nyo. Okay? So, if you have Saldico represented by top Arroyo or lawyer, kapag ikaw ay si Saldico, pinare-representa ka ng lawyer ng mga Arroyo at sa kabilang circle, Mike Defensor, long-time Arroyo loyalist, plus best friend Mikey Arroyo, naturally, the messaging they push will benefit the same orbit. Wala pong gagawin yan, kundi ang magkampi-kampihan, di ba? Magkampi-kampihan po. Okay?
They just political gravity. Wala tayong sinasabi na sila ang magkaka-team. We're just mapping the circles. Ito naman po. GMA and BP Sara have a deep strategic alliance. Ito, Sara backed GMA for speakership in 2023. Sara calls GMA her advisor. Their messaging styles align. Anti-Romualdez, Anti-Marcos narratives started after the GMA House fallout. Ayan po. Kumbaga, mapagtatagni-tagni po talaga to. Dahil si GMA po, matagal na nangangarap na maging speaker. Binaka pa na nga ni Sara, pero hindi po nagtatagumpay. Ngayon po, sino ang dapat tirahin ni Mike Defensor? Si Romualdez. Diba? Si Romualdez po ang kailangang atakihin ng Jowa Bells niyang si Mike Defensor na leader ng mga puday sa Chicago Bar. Si Romualdez para bumango at may akyat si GMA na advisor ni Sara. What? Aray ko. Yan po ang isa sa mga nasa likod ng itim na plano ng mga ito. Aray ko. Ito pa, Saldico is represented by lawyer tied to the Arroyo family. Mike Defensor is a well-known Arroyo loyalist. Mikey Arroyo is Defensor closest ally. GMA and VP Sara are in strong political alliance. Defensor attacks and Saldico match the political interest of that alliance. And kahit masa, kahit professional, kahit sino ka, kapag nakita mo ang linya connecting those dots, mapapaisip ka talaga. Bakit parang iisang direksyon? Bakit pare-pareho ng target? Bakit pare-pareho ng tono? Aray ko. Kasi there is a possible patterns, and patterns when visible are hard to unsee. At kung sa tingin ng iba ay coincidence lang ito, sige, irerespeto natin yan. Pero sa maraming Pilipino, the messaging looks the same because the political machinery behind it appears the same. Hindi kailangan ng script para mapansin yan. Kailangan ng mata at konting tapang para sabihin, uy, teka lang, may pattern ito. Aray ko. In kabuuan po, in short, ang abogado ni Saldico ay gumaganap ng tungkulin niya na pagtanggol ang kanyang kliyente. Pero at the same time, hindi pa rin makakaila na ang naturang abogado ay bahagi ng inner circle ng mga Arroyo at sina Sara Duterte at Mike Defensor ay solidong kaalyado at malapit na parehong Arroyo network. Aray ko. Okay? Yan po ang katotohanan sa likod na nangyayari dito. Yan po. Kapag nakikita nyo yung Mike Defensor, walang kang maaalala kundi tuta ni Arroyo yan. At itong Arroyo na to, mga kababayan, itong Arroyo na to, yan po ang gusto magpabagsak kay speaker. Na para siya po ang maging House Speaker at makampihan po si Sara Duterte. Marami na pong chance na pinaplano sila pero hindi nagwawagi. Aray ko. Diba? Kaya todo ang pagsusumika po ni Mike Defensor para po sa pagpapamagsak ng gobyerno para makinabang po sila Sara Duterte, ang mga pagbabalik ng GMA Arroyo na hindi na posible yan. Wala na. Wala na yan. Aray ko. Ayan po ang isang dahilan dahil kaya magkakaalyado yung mga yan. Iisa ang mitiin, pabagsakin ang Administrasyon Marcos para sila po makinabang
At sila po ang nagkakampihan. What the? Aray ko. Okay? At akala nyo, tapos na tayo. Hindi pa tayo tapos. Okay? Eto pa po. Isama na natin to. Now, for 2018, Kita nyo po yung nasa picture. Ito po ang expose. Ito po ang expose ni Andaya. Okay? Bago po siya paslangin ng mga Duterte. Aray ko. At kitang-kita nyo naman po kung sino ang kasama ni Andaya sa expose ng flood control. Si Marcoleta Peluca. Aray ko. So, alam po ni Marcoleta, ay alam mo po, kitang-kita nyo, 2019, nasa likuran, January 2019. Alam ng hayop na Peluca na to, na noon pa yung flood control. Aray ko. Alam ni Peluca na noon pa yung flood control. Bakit ngayon ka lang tumatahol? Aray ko. Pakinggan natin ang expose ni Andaya. for 2018, City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. We found out that City Leoncio's major partner for its Bicol projects is Arimar Construction. Kita niyo po, RMR Construction. Maririnig niyo po dito yung 332 billion sa panahon ni Duterte na winalang-yalang nila Duterte. In fact, almost one-third of City Leoncio's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion, found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Casiguran Town. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Carisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Edmond Bautista. Now, who Ito po yung expose niya bago po siya patayin. is Romeo Sikat Jr.? Romeo Sikat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justine Jokno Sikat. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. Romeo Sikat Jr. is a son of Esther Hamor, Vice Governor of Sorsogon, and now wife of the Casiguran Mayor Edwin Hamor. As the legal wife of Romeo Jr., Charlotte Jokno could be considered as a co-owner of what Romeo Sikat owns in Arimar Construction Corporation. Clear case of conflict of interest. Alam It's nyo, also clear that the Hamor couple alam nyo po, noon pa lang noon pa lang po yung flood control na yan. Kaya po, yung mga pinapakita po ng mga 18 Marines, may iba dyan po totoo. Pero panahon po ni Digong yan, panahon ni Saldi ko talaga yan. Tignan mo, Bicol. Ayan po, Bicol po ito. Bicol po ang expose. are in-laws of Secretary Jokno. Sa Tagalog, balae. Manugang ni Secretary Jokno si Romeo Jojo Sikat Jr. Balae ni Secretary Jokno si Esther at Edwin Hamor. Yan po.
Kumbaga, etong si Jokno po, siya po yung DBM nung panahon ni Duterte. DBM po siya. DBM po siya, pero alam siya sa mga flood control. Aray ko. Yan. May ginawa po ba si Duterte? Wala pong ginawa. Dahil walang iya po si Digong. Ang gusto niya, pumatay ng Pilipino, bahala kayong mangurakot dyan. Aray ko. At bandang huli po, na-realize niya nung lumalaki na may anomalya sa flood control. Kita mo? So, kailan pa po nangyari to? Tignan niyo po yung nasa likod ni Andaya. January 2019 po ito ang expose na to. Ibig sabihin, ang flood control po, panahon pa ni Digong nag-e-exist. Ngayon, napuno po ang Pangulo dahil hindi niya masikmura, hindi niya makain ang ginagawa ng mga pusang inang, mga congressman at senador. At napagdesisyonan nga nung SONA ng Pangulo na i-expose lahat ng kawalangyaan. Ngayon, ang tanong, saan nagsimula ang male-maleta? Saan nagsimula ang flood control? Kaila Digong po yan. Kaila Digong po yan. Pati po ang joint venture na hindi naman dapat nararapat. Bakit ka magjo-joint venture as contractor? Kung hindi mo kaya, ba't ka magjo-joint venture? Diba? Nagjo-joint venture po ang Diskaya. Nagjo-joint venture ang mga magnanakaw na contractor para lang po yung contractor na yon na halimbawa Diskaya na nagbibigay ng mga pera at porsyento sa congressman at mga senador, yun po ang makapasok. Dahil kapag legal po na contractor ang hindi ang nakapasok, wala po silang porsyento. Aray ko. Kaya kita nyo po itong CLTG, nakipag-partner sa Diskaya. Bakit kamo? Para po may porsyento na makukuha doon. Ang Diskaya po ang naging mukha ng korupsyon noong panahon na yon. Noong panahon ng mga Digong, ang Diskaya po ang tumiba ng maraming pera dahil sila ang naging ahente para sa mga congressman, para sa mga para sa mga senador. Kaya hindi mo pwedeng ibintang kay Pangulo ang flood control. Nandun na siya sa sistema noon, nung dumating siya sa sistema noong 2022, mga kababayan, andyan na po yung flood control. Andyan na po yung budget na yon, nakasa na yung budget. Dahil 2022, ang budget niyan ay sakop pa ni Digong. Kaya yung sinasabi ng mga marites dyan, na nagbigay sila ng May 2022, panahon pa ni Digong yon, mga talipandas. Aray ko. Bakit kamo? E-elect si BBM, manunumpa sa June 30. So, if ever si BBM ang kukuhanin niyang budget ay gawa pa ng Duterte administration, hindi na naman kayo nag-iisip eh. Hindi na naman kayo nag-iisip. Paparatangan nyo si BBM, hindi naman siya may gawa ng budget kahit makakuha siya, mga tanga. Tama mali, mga kababayan, mga karayuma, di ba? Kahit makakuha si BBM ng maleta, hindi siya gumawa ang budget nun. Ngayon, dumating ang araw, dumating ang araw na pinag-aralan ni BBM ang mga galawan na to. At nakita niya yung flood control, malaking anomalya. Inuna niya muna ang Pogo, sinunod niya ang flood control. Ganun po kalupit si BBM. Inuna niya ang Pogo, pinakulong niya si Digong, sinunod niya ang flood control. Ganun po ang galawan ni BBM, matinik, malupit. Di ba? Ganyan po yun. Kaya mga kababayan, ito pong flood control na to, nakakatawa na lang na idikit sa Pangulo. Ayan po si Andaya, namatay po yan.
2022. Pinatay po yan. Walang iba papatay dyan. Sino pa ba? Mga lahi ni Digong, mga kriminal sila, umaamin sila eh. Oh, di ba? Paano mo mabibintang sa Pangulo ang flood control? Eh eto, nakatabi niya pa si Marcoleta. Ayan oh. Ayan po si Marcoleta, katabi niya pa. Etong pusang inang aso na to, kunyari walang alam sa flood control, kasama siya sa conference. Aray ko. Oh. Kaya pala gustong-gustong sagipin si Diskaya. Dahil nung pa namamayagpag na yung Diskaya. Aray ko. Oh. Alam ba ni Marcoleta yung ano? Ayan no. Si Andaya nag-expose ng 332 billion. Flood control. Wala pong nangyari. Nagpatayo po ng flood control, walang ilog. Aray ko. Saan makakita nagpatayo ng flood control, wala pong ilog? Saan dadalo yung tubig? Aray ko. Ha? Tapos sasabihin nyo sa Pangulong Bongbong Marcos? Aray ko. Oh. Peki na yung buhok, peki pa yung pagkatao. Oh. Ayan, bago po mamatay si Andaya, na-expose niya po yan. Anong ginawa ni Digong? Di ba sinabi niya may malaking korupsyon sa DPWH? Later niya na lang sinabi, nung paldo-paldo na. Paldo-paldo na lahat. Aray ko. Oh. Paldo-paldo. At akala nyo tapos na, hindi pa ako tapos. Aray ko. Diba? Mag-like po tayo dyan mga kababayan, kung hindi masasawi.